Zaldico, kulong sa Prague? Matapos ang ilang buwang pagtatago at tila pakikipagpatintero sa batas, nahuli na sa Prague, Czech Republic ang dating Ako Bicol representative na si Zaldico. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nagkumpirma ng balita nitong gabi ng April 16 na detain umano si Ko matapos subukang pumasok sa Czech border nang walang karampatang travel documents. Ito na ba ang end of the road para sa Great Escape ni Ko? Ano nga ba ang implikasyon ng kanyang pagkakadakip? Lalo't kasama rin sa sinasangkot niya sa korupsyon mismo ang Pangulo at ang pinsan nito. Nagsimula ang lahat sa bilyong-bilyong pisong flood control scandal. Si Ko ang itinuturing main character sa likod ng ghost projects at substandard na mga dike. Particular na ang 289 million pesos project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Ang pondo kasi, imbes na magamit para sa proteksyon ng publiko, dumaan daw sa pamilya niya at sa kumpanyang SunWest Corp. Ang pera na dapat pangkontrol sa baha, inanod lang umano sa kanilang bulsa. Kalagitnaan ng 2025, lumabas ng bansa si Ko. Ang rason, kailangan niyang sumailalim sa medical treatment sa Amerika. Pero, hindi na siya bumalik. Nag-travel siya di umano pa Europe gamit ang foreign passport para iwas huli. At nagbitiw sa kanyang posisyon sa Kongreso. Pero, ang pinakapasabog, habang nasa Europe, nag-release si Ko ng serye ng mga video laban kina PBBM at Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Ko, nakatanggap daw ang dalawa ng mahigit 56 billion pesos na kickback mula sa flood control projects. Resibo raw ba o desperate move? Mula 2022 hanggang 2025, ang kabuuang pera na dumaan sa akin para ibigay kay Pangulong Bongbong Marcos at kay dating Speaker Martin Romualdez ay umabot sa 56 billion pesos at hiwalay pa dyan ang 100 billion pesos insertion ng Pangulo sa 2025 budget. Pati na rin ang 97 billion pesos flood control insertion na inilagay sa NEP ng 2026 national budget. Tinawag ito ng Malacanang na wishful thinking, ang hamon ng palasyo. Umuwi siya rito. Harapin niya yung mga kaso niya. Ngayon na nasa kustodiya na si Ko ng Czech authorities, what's next? Dahil may extradition treaty ang Pilipinas at Czech Republic, kailangan maghain ng ating gobyerno ng formal na request sa pamahalaan ng Czech Republic. At doon, sisimulan ang legal review. Titingnan ng mga hukom kung sapat ba ang ebidensya at kung valid ang mga kasong isinampa. Kapag naaprubahan ang extradition, doon pa lang siya maiuuwi sa Pilipinas. Ayon kay DILG Sec John Vic Remulla, inaasahang makakabalik si Ko sa loob ng 1 hanggang 3 linggo at paglapag niya sa bansa, dito pa lang siya sasalubungin ng mabibigat na kaso. Kabilang narito ang plunder, graft, at iba pang non-bailable offenses kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Masusubok kung gaano ka-epektibo ang DOJ, Ombudsman at mga korte sa pag-usig ng korupsyon at sa kung paano ito hahawakan, nakasalalay kung lalakas o mawawala ang tiwala ng publiko sa hustisya. Pero hindi lang legal na laban ang kakaharapin niya. May posible ring political aftershock. Dahil kung totoo ang mga paratang, pwede itong humatak ng mas maraming pangalan sa investigasyon. Mga kontraktor, mga opisyal, at posibleng mga mas mataas na tao sa pamahalaan. Kaya ang tanong, si Zaldico ba ang huling pangalan? O siya pa lang ang unang domino? Higit sa lahat, nagbubukas din ng tanong sa pagiging patas ng paglilitis. Lalo't may mga pangalang idinawit si Ko, kabilang na sina PBBM at Romualdez. Pantay ba ang magiging timbang ng hustisya? O mas mabigat kapag nasa kapangyarihan? Ang bilyong-bilyong pisong pondo para sa baha ay hindi biro. Dahil umaraw man o bumagyo, mayorya ng mga Pilipino ang nalulunod sa kahirapan. Sa huli, ang tanong, may aanod bang hustisya? O lulubog din ito sa baha ng pagtatakip at paglimot? Johnny Kabuan po para sa FYP.
for your perspective.